Nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos sa OP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakakaibinay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So who is Malutikia? Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturoan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Ba ang institusyon, ang estado? You know, it was a coincidence, no? Ngayon, naalala ko. Remember ang nangyari sa Iglesia ni Cristo? Some years back, I think a decade ago, si Ka Eduardo Manalo mismo, tiniwalag niya ang kanyang kapatid at pati ang kanyang nanay para ma-preserba yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ginawa po yun. Ang Filipino ba yung ginawa ni Ka Eduardo? Hindi po. Kinakailangan niyang gawin yun para hindi po masira yung institusyon ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ganyan din si Senator Amy Marcos. Masakit sa kanya yun. Nakita naman natin ako, mayak-iyak na ako nung nakikita ko sa aking cellphone nung delivery ni Senator Amy Marcos. It was a sacrifice that she has to make knowing na ang bansa natin ang nakataya. Hindi po yung si BBM lang. Ang nakataya po rito is not only the presidency but the whole country. Sabi natin, he is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Na being the Commander-in-Chief, you have to be always of your sound mind. Kung sakali mang makatulog ka, gisingin ka kung kinakailangan dahil merong mga emergencies like calamities na nangyayari. Sinabi na natin na yearly aabutin natin itong mga multiple calamities dito sa Pilipinas, dulot ng bagyo, baha, ng lindol. But more importantly, in global situation, the President is the chief architect of foreign policy. Apektado po tayo sa mga desisyon ng Pangulo na taliwas doon sa mga nakikita nating nangyayari globally. Pinagtatawanan po tayo sa buong mundo ngayon sa totoo lang. I have never felt so ashamed sa mga nadaluhan kong pagtitipon sa ibang bansa. Japan, Korea, ASEAN, China. Conferences, when people, delegates, then they are going to ask you, hey, Mr. Lambino, is it true that your president is a drug addict? Hindi ako makasagot. Kaya eh. But this time, pag tinanong ako ng isang foreigner,
While according to the sister, was personal knowledge of the presidents and the members of the first family and some high-ranking officials of government who are there, incumbent they are, working with him, are also involved in this illegal use of drugs. Hindi naman po ito fentanyl eh. Sabi nga ni Doc Mata, yung fentanyl is a regulated drug, is a prescriptive prescription drugs na ginagamit yan para maibsan yung pain in order to Pero you cannot equate yung fentanyl sa cocaine. You cannot compare orange and apple at the same time or a circle and a square. Magkaiba po yun. Huwag nilang baguhin yung narrative dito. At saka, pinag-uusapan natin dito, no? The future of this nation. Hindi na po ito issue lang ng corruption ito. Sabi nga ni Doc Mata kanina, as consequence of this massive, unprecedented, gargantuan corruption ever done in our country, it may have been the consequence of abuse, drug abuse. And it's happening in the palace. Yun po ang issue po rito. Now, in regards to issue of succession, maliwanag naman sa ating saligang batas. Now, I have been campaigning for changing this constitution for how many decades na, Prof. Malutay? Nakikipaglaban dito. Since late 80s, sinabi na natin itong constitution na ito na gawa ng mga oligarchs, gawa ng mga taong they continue to have a colonial mentality that they believe they can, manipulate the poor people of our country. At pag ito ay nagtuloy-tuloy na ipatupad, walang mangyayaring maganda sa bansa natin. It's going to be a situation of a roller coaster, boom and bust, boom and bust, boom and bust. Ganun po ang mangyayari sa atin. Hindi natin matanggal agad ang Pangulo because we have to undertake the process of impeachment. If we follow yung peaceful process, hindi mo rin siya pwedeng piliting mag-resign. Dito sa ating bansa, yung mga politiko ba, meron pa bang delikadesa? Perhaps in other countries, yes, mataas ang kanilang moralidad at yung kanilang delikadesa. Ma-involve lang sila sa issue ng, let's say for example, what's happening now in Japan, yung prime minister nila, kakailig nila yung babae, gumawa ng some statements in regard to the issue of Taiwan. Nag-aalburuto yung mga Hapon ngayon. Sabi ng mga Japanese citizens, walang gera for the past 80 years. Why are you going to issue a statement that will inflame the situation here in the Pacific? So, baka mapilitan siyang mag-resign anytime just because of that minor. Pag tinignan natin, fault of the Prime Minister, but for the Japanese people, iba. In the same breath, nakita natin yung mga scandals, very minor scandals of politicians, even in the United States na tinitingnan natin na parang model natin yung America. Remember si Senator Edward Kennedy? Na-involved siya doon sa issue na meron daw babae na parang nadulas doon sa kanyang swimming pool. And because of that, he had to forgo yung kanyang ambition to run for president of Democratic nomination sa United States. Dito, sinabi na ng kapatid ng Pangulo, gumagamit kayong pamilya ng droga, ng cocaine. Succession, we have to follow that constitution kahit na hindi ko gusto. It's the vice president ang nakalagay. If you want peaceful transition. Now, if you don't want, and that's what I'm afraid of, baka itong mga sinasabi mo kanina, mga junior officers and foot soldiers, hindi mo maalis na magsabi sila ng mga ganito-ganito, ganyan-ganyan. Ako, naglalaro ako ng golf. Malaro ako sa Aguinaldo, lumalaro ako sa Villamor, lumalaro ako sa Veterans. From time to time, kung minsan may mga nakakasabay po tayong mga nasa active in service, maririnig mo yung mga bulong-bulungan. Mababa po yung moral ng ating mga kasundaluhan ngayon, militar at saka pulis. Hindi lang sila kumikibo dahil siyempre they follow the chain of command. And that's what I'm afraid of. Kasi yung provision po ng ating saligang batas that the armed forces is the protector of the people and of the state. Self-executing provision po yun eh.
na pwede nilang magamit. That is dangerous. Magiging extra-constitutional po yung succession. Hindi po ako papayag sa ganun na sitwasyon kasi mamimiligro po talaga. Hindi lamang po yung ekonomiya ng ating bansa mamimiligro sa ganung sitwasyon kung hindi the entire security situation of our country. Pag sumabog po yun, magiging parang Myanmar po tayo ngayon. Tuloy-tuloy po yung labanan ng mga sundalo sa Myanmar and different armed groups in Myanmar. Dito sa Pilipinas, magpunta ka sa Mindanao. Ito, si Doc Bata alam niya ito. Walang tao sa Mindanao na in his full age na walang armas, na walang baril, pistol or what have you. They're very high-powered firearms there in Mindanao. Hindi lamang po yung MILF or MNLF or whatever groups. Even Christian groups in Mindanao, they have their own firearms. And there are thousands and thousands of loose firearms in Mindanao. Same is true here in Luzon. You go there in Northern Luzon. I am from Northern Luzon. Ilocano, Apo, Mukati, sa sasaad tayo kita, kamiyanan. Nangangrunan dita probinsya iti Abra. Kandita, gado mga probinsya ta Ilocos Sur, aging gana dita, Cordillera, ado, ng armas dita. In the hands of civilian people. So, huwag sanang gawin natin na issue na huwag po upuin si Inday Sara kung sakali mang matanggal si BBM dahil ang gusto nila mag-resign din si Inday Sara. Bakit? Gumagamit ba siya ng cocaine? Yan ang tanong. Involved ba siya sa corruption ng flood control? 125 million lang yung kanilang pinupukol na issue ng confidential and intelligence. Kumpleto na po ng dokumento yan, sabi ng Commission on Audit. Wala pong corruption. Kumbaga, confidence na pinapalaki lang itong mga issue ito na talagang takot na takot sila kay Inday Sara na siyang susunod ng Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Yun lamang po yan. Prof. Maliw. Tatlong bagay. Itinapon ng BFF ko na ito daw ay tungkol sa 2028. Wala akong katotohanan na 2028. Sino ang tatayo sa entablado ng INC at sasabihin na pinoproteksyonan ang Marcos at sinusubukang maayos ang Marcos? Hindi ho kandidato si Senator hindi ho kandidato si Senator Marcos sa 2028. Okay? Pangalawa, yun hong kagustuhan ng ibang kampo na ang parehong magbitiw. Yun ho ay tinututulan ko. Wala silang karapatan na sabihin na ang Vice Presidente ay dapat magbitiw. Ano ho ang ginawang kasalanan ng Vice Presidente? Tama yung sinabi ni Atty. Lambino. 125 million versus 1 trillion. 125 million already accounted for by COA. Wala naman hong violation dun sa joint memorandum on confidential fund. Saan ho ba nanggaling yung confidential fund? Hindi ba ho sa Pangulo? Binigyan siya. Bakit siya binigyan? Dahil sa NTF-ELCAC na na-appoint siya at sinabi niya lately na ginamit siyang pag-check dun sa corruption sa DepEd. Kung saan na-discover kung sino nag-supply ng computer. Okay? Anong ginawa niya nang una siyang dumating doon? Yung computer ho, pinakiusapan niya ang AFP para ma-distribute. Kahit may obsolescence na dahil medyo luma, ginawa pa rin niya para makarating dun sa dapat paratingan. So yung ating saligang batas, katulad ng sinabi ni Atty. Lambino, klarado eh. Wala namang vacancy sa Office of the Vice President. Hindi ko maintindihan yan. Magtatawag kayo na pareho bumaba. Nasa Constitution ho that Congress shall pass a law on succession. Nobody has tried filing that. I don't understand why. That Constitution has been there since 1987. Okay? So, kung gusto nyo, and I'm addressing this to the pink and the yellow. Gusto nyong paltan? Hindi ba Constitution ninyo yan? Constitution ng dilaw yan. In total reaction to the Marcos years. Ngayong nagkakaroon ng labuan ngayon, gusto nyo mag-extra constitutional? Kawawa na ho ang bansa natin. Ang ekonomiya ho natin ay bagsak.
Hindi ho masaya itong darating na Pasko. Paulit-ulit kong sinasabi, pag pumunta kayo sa malls, wala hong namimili. Wala hong Christmas rush. Abay, tayo malapit na sa katapusan ng November. Hindi ho ba ang behavior ng consumer sa Pilipinas pagdating ng ganitong mga panahon ay talagang kabi-kabila na ang sale, kabi-kabila na ang tiyangge. Wala ho yan. Hinahawakan ni Juan de la Cruz ang pera niya para sigurado na may pera siya sa susunod na quarter o sa susunod na taon. Ganun hong kahirap ang buhay. Kaya hindi ko maintindihan itong mga kaibigan natin sa kabilang kampo na sinasabi na dapat silang dalawa. Hindi ko rin ho maintindihan na kung bakit ang mga kaliwa ay nasa mesa pa na makikipag-bargain. Parang ang panahon na yon ay tapos na. Diba? Respetuhin ho natin yung proseso. At respetuhin natin yung saligang batas na yung mga dilawan ang gumawa. Maganda ba yung saligang batas? Hindi ho. Nakikita natin yung problema. Pero makuha natin pagbabago, napakahirap pong baguhin. Bakit? Kasi parati nila sinasabi, ayaw namin mabago yan. Paano ho tayo uunlad? Kung tayo'y nakaangkla dun sa salita at espiritu ng 1987 Constitution. Sinabi ni Atty. Lambino, napakadali sa ibang bansa na dissolve yung parliament. No? May kultura rin sila na may hiya. Ito sinabi, delikadesa, kaya nag-resign. Tapos turns out, hindi pala nag-resign. Di ba? Yun ang hindi ko naintindihan eh. Bakit parati yung binubola ang Pilipino? Bakit tuwi kayo mag-a-address sa Pilipino? Populahin nyo. Hindi ba utang ninyo sa Pilipino kaya kayo nandyan sa posisyon nyo? Not unless, katulad na nakita natin, pag nagamit na, bahala na kayo, isa sa tabi. And this administration has been doing that. Nakatulong ka ng eleksyon, bibigyan ka ng lowa. Diba? So, ano yun? Yun ang hindi ko maintindihan at patuloy na nagde-deflect. Para merong pader na inaalagaan ang Pangulo, kailangan na panahon na mag-national address siya. Kasi ito'y crisis. Kung sa tingin nyo ito'y dadaan, hindi ho. Yung handling ng crisis na ikaw ay cocaine user at ikaw ay addict, no? Gugustuhin pa natin na halal tayo ng isang Pangulo na addict? Kaya ho, babalikan ko yung sinabi ni Dr. Mata, paiba-iba ang desisyon. EDCA, supposedly for disaster, may tumulong ho ba? China, na kaibigan natin, umayaw sa China. Kasama mo, linigawan ninyo para sa unity team, in-impeach. Diba? So yung desisyon niya, paiba-iba. Yun ay signos na, kaya nga sabi ko, gumawa kayo ng listahan. Kung kailan pa bago-bago. At makikita nyo yung epektong sinasabi ni Dr. Mata. Yung decision making is impaired. Imaginein mo yan kung may nuclear device, no? Sa Amerika, ang presidente may dala-dala. Biglang sabihin, sige, pindutin mo. Ay, di nagkaroon ng gera. Yun yung danger doon eh. Hindi brown leather bag, yung sa mga Amerika. Yung brown leather, iba yata ang laman, no? So, ako'y nakikiusap. Di ba? Panahon na ho magsalita kayo. At kung ayaw nyo magsalita, dahil nahihirapan kayo magsalita, sir, di ba, signus rin nyo yung pagsasalita, no? Nahihirapan magsalita, ay magpa-hair follicle test. Yun ang pinakamadali. It ends ngayon. Kung maging positive yun, you will have to make the ultimate sacrifice for this country to step down. Hindi ko ako nananawagan ng resignation, hindi ko never kong sinabi mag-step down. Pero, kaya hindi ako umakyat ng entablado nung nag-rally. Sabi ko, kayo na lang yan. Kasi hindi pa ako sigurado, kasi may mandato. Pero nung narinig ko si Senador, at alam kong agonizing
yung desisyon na yan. Kasi nung 2025 na election, pinag-usapan na namin yan eh. Paano ko pa sasabihin? Abay Kahoy, ikaw yan. Diba? Napakahirap mong isipin at sumunod sa isang leader na may problema na ayaw niyang i-admit na may problema siya. At to those who allow him extra leeway. Hindi ho nyo mahal ang Pilipinas. Ang mahal nyo lang, yung notion na maging presidente uli ang isang Marcos. Yun ho nakakalungkot eh. Kasi karamihan sa amin dito, akala natin redemption. At talaga magsisilbi sa Pilipinas. Day one pa lang ho, hindi na eh. Diba? So yun yung nakakalungkot. Kasi may mandato siya. Pero yung mandatong yun, tao rin ang mag-aalis. Tao rin ang mag-aalis. Kasi karapatan ho yun ng taong bayan. No? Kaya kay Secretary John Vic Remulla, ikaw na may kaibigan ko, hindi naman ito inciting to sedition. Dahil hindi naman ako nagsabi na ibagsak. No? Pero there comes a time, yung mga politiko, there comes a time when you really have to think about country. And when you really have to step up on the plate and say, pasensya na kayo, nagamit ko ang pondo na hindi tama. Oy, wala naman tayo naririnig na politiko na gaganyan. Wala nang boses si Congressman taga-Caloocan. Erice. Diba? Yung passion talagang... Pero wala. May tumayo ba para sabihin na humihingi ako ng paumanhin sa aking mga constituent? Wala. Maganda pa nga yung sinabi ni Atty. Lambino, naghaharakiri, humihingi ng apology, South Korea, Japan. Dito sa atin, wala eh. Pakapalan ng mukha eh. So, parte yun ng kailangan nating i-correct. Dahil sa dadating na 2028, abay dapat iba ang uri ng pinuno na ating ihahalal. Yan yung sa demand side. Problema mo sa supply side, ang COMELEC at ang ating sistema. Marami hong aayusin. Kaya ang taong bayan, parati na lang, ay, drama lang yan, wala naman nangyayari. Makakalimutan rin yan. Ako, humihingi ng tulong sa inyo, lalo na yung sa vloggers at sa media. Magtanong kayo, hindi yung porke tineflect kayo ni BFF ko, hindi nyo natatanungin. Pero saan ka naman nakakita? Tinanong dun sa yung incapacity provision, biglang ang sinagot, ay, dapat yung dating administrasyon questionin sa corruption. Diba? Paano ka nakatulong dun sa usapan publicly? Nasa saligang batas natin, there are 4 grounds. If there is a vacancy, at saka napakahirap ng incapacity. Kasi dadaan sa Kongreso. Exactly. Death, yung disability rin, mahirap, may requirement di ba? Yeah, binanggit ko yan nung last Saturday, di ba? Sabi ko sa inyo, take a look at the provision of Article 7, Section 11, and Section 12 ng ating saligang batas. Andoon yung, sabi ko, tagal ko nang tinuturo yan for 20 years, tinuturo ko yung saligang batas na yan. Sabi ko, itong provision na ito, in Section 11, Article 7, in regards to the inability of the President to govern. Imagine that, majority of the members of the cabinet, no. Well, the President can declare himself or herself temporarily incapacitated. Pwede niyang gawin yun. Susulat siya sa Senate President at saka sa Speaker of the House, declaring himself as incapacitated. Immediately, the Vice President will act as President until the President will make bawi. Susulat uli siya na capacitated na ako. Pero sabi ko, paano naging incapacitated yung Presidente? Kung susulat siya sa Senate President at saka sa Speaker declaring himself to be incapacitated. No? One. The second is majority members of the cabinet, no, can declare the President to be incapacitated, and immediately the Vice President will act as President. But the President can contest that. Susulat din siya, sabihin niya, no, I am not
incapacitated. So nagkaroon ngayon ng away ng dalawang issue. Then it will be resolved by the Congress of the Philippines. The House and the Senate will make a decision immediately within 12 days. They have to convene and decide, talaga bang incapacitated yung presidente? And if they decide that the president is incapacitated, then the vice president becomes the president. Then you go to Section 12. Doon naman sa provision ng Section 12 there. Kung ang issue ay patungkol sa health ng president, and that is a public interest, nakalagay po doon. When the health of the president is already something that is questionable, and I think itong revelation ni Senator Amy Marcos na ito, this involves a health issue of national significance that Congress must take a look at, no? Must take a look at, and take a look of this very, very seriously. Hindi natin sinasabing i-impeach si BBM, but take a look at the provision of the Constitution. Kasi nga, binabanggit na natin dito, he being the Commander-in-Chief of the Armed Forces, he being the Chief Architect of Foreign Policy, ang laki pong damage sa ating bansa. The future of our nation is now in danger. At this point in time, at ito sabi sa akin naging, well, mga Western diplomats ito. Western diplomats. Uusap sila. Sabi nila, will the presidents is still able to, recover from this setback after this revelation by Senator Amy Marcos? Tanong nila yan. Alam mo, sumagot yung isa na Western diplomat. I don't think so. He cannot even complete a sentence. Shocking, di ba? Ganun na yung tingin sa atin. Kasi nga naman, napapansin natin pag nagsasalita siya sa media, di ba? Hindi mo mawari. Hindi mo malaman kung ano yung sagot niya sa mga planong na sinasabi, di ba? So, yun lamang po. Ayan, before tayo sa next question, magpapasko na, sabi ni Ma'am Malu. At alam nyo ba na bago magtapos ang Pasko ay magpapasa sila ng 2026 budget? Papayag ba tayo na yung 2026 budget? Nandoon pa rin yung mga unappropriated funds, yung mga unprogrammed funds, yung mga insertions, and etc. Sabi ni, physically, mentally, ang questionable na ang health ng ating Pangulo. To prove na healthy daw siya, nag-Captain Barbell po siya kahapon. Napanood nyo ba? Yung nag-Captain Barbell siya kahapon. Sino nakapanood? Di ba? Nag-Captain Barbell, ng weightlifting. Okay, before the next question, bigyan muna natin ng pagkakataon, mag-opening remarks at bumati sa inyo ang isa sa ating panelist, former Department of Labor and Employment Secretary, Attorney Silvestre Bello III. Thank you, Sid. Thank you. Maraming salamat. Hindi naman ako panelist I just came to listen to our panelists as a member of the Council of Elders. Pero nung pinag-uusapan nila about the capacity of the president, pag-uusapan nila yung revelation ni Senator Amy Marcos, I recall, ewan ko kung nasabihan kayo ni Yusek Amy Neri, because she's suggesting that PDP Laban should urge Senator Amy Marcos to file a petition before the Supreme Court to declare BBM as incapacitated because of his drug addiction. Yun ang And I told her to prepare the petition, and then we will ask the senator to file the petition upon the support of PDP Laban. Talagang that's the best way, the easiest way to declare. Kasi wag na kayong mag-isip, wag na kayong managinip na magde-declare siya ng incapacity niya sa sarili niya. She will never do that. That is why I don't know if some of you, in our text messages, that text messages natin, I jokingly, although baka sakayan, I jokingly said, I will negotiate, I will volunteer to negotiate the free conduct pass
of BBM. Baka mababasa niya. Because sabi niya po, sige nga, i-negotiate ko para makalis na kami. Of course, that is far-fetched. That is why the best move is for Senator Amy Marcos to file that petition to declare the president incapacitated. Based on her allegation, I suppose it is supported by evidence that the president is a drug addict. Pagka-drug addict ka, wala na. I know a lot of people na naging addict, and when you are an addict, wala ka ng capacity to lead. Even to live a normal life, mahirap na yan. And much more kung maging leader ka ng isang bansa na naghihirap na dahil sa another issue of corruption. Anak na mapating. See, it is beyond my imagination itong nakawan na ito. I was also in Congress. I was in Congress and I recall every semester we are given an allocation of 70 million. And at that time, that is from 2013-2016, ang laki na sa akin yun. Ang dami ko nang nagagawang project sa aking distrito, sa aking mga constituency, like farm to market road, health preservation. 70 million. Ang laki na nun. Ngayon, anak na pati, bilyon-bilyon naman. Kita ko yung maleta, bimuhawa pa. Bimuhawa pa. Imagine that. Paano na concession ng mga taong ito? Kaya humahanga ako dito kay Saldi, Congressman Saldi po, putting his life in danger, in jeopardy. Niribig na ng katotohanan. Hindi naman gagawa ng istorya ng isang congressman kung walang katotohanan yan. Chairman pa ng APRO. Oo, APRO pa yan. Saka, ito si BBM, minumura na siya, bakit hindi siya nag-react? Narinig nyo si Congressman Kiko Barsaga? Grabe, kumurahin na si BBM. Walang reaksyon ng BBM. Kung ako presidente, kaganoon na congressman. Hindi na ito, cite for extradition para ma-arresto agad. Yung narinig nyo si yung vice mayor namin sa Isabela, si Respicio. Grabe kung bumanat. Ukinam, sabi niya sa Ilocano Ilocano ka pa naman, nakakaya sa lahi natin, sabi gano'n. Sasabihan ka ng vice mayor ng gano'n, presidente ka ng republika, wala kang ginagawa, wala kang comment. Just all the indication of kill. Wala na siyang dahilan mag-react dahil alam niya tama. Totoo yung sinasabi nila. Ayun naman po. That's why I asked PDP to start supporting Amy to file that petition. That is the best way. Ayan. So, merong action, recommendation ang PDP para kay Senator Amy Marcos. Next question, please. Magandang umaga po sa ating mga panelists. Pakilala muna. My name is Sarah from SMNI po. My question is for Professor Malutikia. Prof, matapos po ang mainit na palitan ninyo ni Yusek Claire Castro ng PCO nitong mga nakaraang araw, sa isang panayam tinawag niya po kayong isang propagandista at kinwestiyon din niya ang inyong kredibilidad. Ano po ang inyong masasabi sa ugali o paraan ng kanyang pagsagot bilang isang palace press officer sa mga sensitibong isyong may kinalaman sa Pangulo at sa kasalukuyang administrasyon? At sa tingin niyo po ba, may standard ba na dapat sundin ang mga government spokesperson pagdating sa pakikipag-engage sa kritiko o analyst? Ano ba yan? Magpakomenta naman ako kay BFF. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng COMS 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos sa OP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya. Ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist.
Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ako tumulong ng eleksyon sa kanya. Nakay-binay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. Wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So, who is Malutikia? Sa tingin ko, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko, tinuturuan ko siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin yung sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dali mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Diba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadalhin ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano? Tinawag niya ako propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition to. Wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example ha. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, on crisis communication. Pwede ba? Alsin nyo na siya. Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung frustrating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya, ano ang trust rating ng presidente? Dumadaos-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maahang lang na magtanong. Ito bang approach mo? Alam ni Presidente? Kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo. Anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O doon sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat.
Di ba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Ay ba, bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinidepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. Ma'am, follow up po. Saka, insulto yan sa mga market vendors. Tama rin. Prof, follow up po. Kung ang tulad po ninyo ay kine-question po yung kredibilidad, paano na lang po ang ordinaryong mamamayang Pilipino when asking questions or raising issues and concerns? What kind of message is this sending to the public? The way siya mag-respond? Sa tingin ko, pumasok na yung kapangyarihan sa utak niya. Kasi, alam mo, ang unang nag-congratulate sa akin ay isang waiter ng isang restaurant ang pinuntahan ko the following day. Ang sabi lang sa akin, "Ma'am, congrats ha." Sabi ko, "Saan?" "Kasi ginanti mo kami." So, yung ganon, it dawned upon me, marami palang galit sa kanya. Akala ko naiintindihan kasi, di ba, yung street, hindi nga street yan, sabi ko gutter eh. Pero natuwa ako dun sa waiter na yun, kinamayan ko siya, sabi ko, hindi ko alam na ganon ang reaksyon ng taong bayan sa kanya. So, alam niyo, temporary lang yung pag-upo sa kapangyarihan at babalik ako at babalik. Public office is a public trust. Yung public trust, BFF, public trust, hindi bardagulan. At sa mainstream media, mahiya naman kayo kung kakagat kayo dun sa propaganda niya. Maraming salamat po. Next question. Identify yourself and... Good morning, Prof. Good morning sa lahat. I'm Ondo Eliedo, Mindanao correspondent in Mindanao. May isang interview sa isang party list representative na hindi dapat family matter ang pamumuno. Sa tingin mo, Prof, ang kailangan na ba sa anti-political dynasty na wakasan na ang political suffering insufferable? Thanks po. Alam mo na dati ang posisyon ko dyan sa political dynasty, the voters will, remove you if they do not support you, and if there is a time that comes na ayaw na talaga. That's a vote, people's will. Pero nung nakita ko yung salin, hindi ko nasasabihin kung sinong politiko, nagulat ako, sabi ko, anong pagkahaba naman ang pamilya nito? At ilang generation? Sa tingin ko, ang kailangan nating reforma, hindi mo siya ipapagbawal, pero ililimit mo yung degree, at ililimit mo sa position na congressman, senador, at lalo na sa local. Imagine mo sa isang probinsya, hindi ko na rin sasabihin ng probinsya, na nagkaroon ng bagyo, kaya walang tumulong eh. Kasi ang sabi, hoy, buong pamilya nyo, from governor to vice governor, to mayor, to congressman, lahat ng distrito, isang pamilya. Walang tumulong sa kanila. Bakit? Kasi yung mga taga Maynila gusto mag-donate, buong pamilya pala nasa politika. Dati ang pumapasok sa politika, magagaling, nag-aral, marunong magsalita, marunong makapagdebate. Tinan nyo ngayon, wala nang debate sa House. At sa Senado, hindi mo maintindihan bakit ganun sila.
Diba? So i-connect ko yun doon sa sinabi kanina na napakahalaga kung sino ang Speaker and Senate President. Ay, ngayon ho, di ba, may balita na naman na magpapalit daw ang Speaker. Pinilit nila si Speaker D na maging Speaker. All of a sudden, yung pangalan ni Ronnie Puno napapag-usapan. Sa Senado naman, naghihintay lamang daw ang oposisyon na matapos ang budget para hindi madiskaril at papaltan. So, ang akin, sa tingin ko, this is a catalyst for reform. Ito nangyayari sa atin. Lalong-lalo na dun sa uri ng politiko na ihahalal. At kaya ako nananawagan dun sa, kung galit kayo, bakit hindi ho kayo tumakbo? Ordinary citizens should try and run so that constituents have choices. Meron po tayo dito, dalawa na hindi natin napanalo noong nakaraan na eleksyon. Imagine ninyo, ito, Vatican na lawyer, ang contribution niyan sa diskurso, matindi. Si Dr. Mata po, ang huling doktor sa Senado ay si Flavier. Wala na ho. So kung pag-uusapan ng kalusugan, may problema. Hindi walang timon. Ito naman si Secretary Bello, hindi ko alam kung orong sulong. Tuwing mo nakikita, uy, kasama ka. Detext ako sa kanya, sir, takbo na. Humalo, mahirap. Imagine the wealth of experience. Iba ho yung may experience kasi may pinanghuhugutan ka. Hindi ko naman sinasabi na yung mga walang experience walang role. Siguro ho meron rin, pero nasa sa kanila na mag-aral para makadiskurso. Kasi deliberative body ang Kongreso eh. Yeah. Gusto ko lang dagdagan ng konti sinabi ni Prof. Madalon tungkol yan sa political dynasty. Alam mo sa amin sa penal law, pero tinatawag na impossible crime. Di ba? Mabuti pa yung impossible crime, napaparusahan eh. Pero itong provision ng political dynasty sa Constitution, it's really impossible to execute this or implement this. Kasi hindi po yan magpapasa ng batas ang Kongreso ng Pilipinas to define what political dynasty means. Hindi nila gagawin po yan eh. Siguro, kung babaguhin natin itong saligang batas, maaaring ilagay na natin sa provision ng Constitution who are qualified and who are disqualified. Kasi yung disqualification kasi ng mga pwedeng tumakbo sa halalan, napapaloob lamang po yan sa ating Omnibus Election Code. Pag sinabi mong political dynasty, may nagsasabi na okay, ilimit natin yung political dynasty in the same constituency. For example, in one province, pag gobernador ka, hindi na pwedeng tumakbo yung kamag-anak mo of what degree or degree of consanguinity and affinity for whatever position in that province. Will it cover also national position like congressmen or party list or what? Yun po yung mahirap dito sa political dynasty provision na ito. Napakaganda na pakinggan. Ando doon sa provision yan ng Article 2 ng ating Declaration of Principles and State Policies. Pero to implement that or to enact a law, Congress will never pass a law with regard to this political dynasty. Kaya wag na po nating asahan yan. Hindi lamang po yan suntok sa buwan. Suntok sa hangin po yan under the present Constitution. If you really want to have a political reform, change this Constitution. Palitan natin itong Constitution na ito. Kung paano, hindi ko na rin po alam kung paano mangyayari yan kasi sinubukan ko na po yung People's Initiative. We tried to convince Congress to do it through a Constituent Assembly. Ayaw din ng Senado yun. Constituent Assembly. Pagdating sa Constitutional Convention, wala rin mangyayari. So, mahirap po yun. May katanungan pa ba? Merong katanungan dito. Kasi right after the rally, nagkaroon ng manifestation of support
Unang-una, yung Lakas CMD as a political party na sinusuportaan nila si Pangulong BBM despite the nakastate talaga doon despite the allegations and revelations of Zaldico. Pangalawa na naglabas ng manifestation of support is the League of Cities of the Philippines. That was yesterday. Pangatlong naglabas ng manifestation of support is the League of Municipalities of the Philippines. So permado ng mga opisyal ng mga liga na ito at yung mga miyembro ng Lakas CMD ang kanilang expression of support. So gusto nating matanong sa ating mga panelist kung ano ang pananaw ninyo dito sa pagpirma ng mga politiko, especially local chief executives, particularly League of Cities and League of Municipalities of the Philippines na sinisuporta nila ang liderato ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula tayo kay Well, ito maliwanag Iyon ay hindi lang tacit admission, kundi express admission that this administration is not only in crisis. It is already collapsing. Collapsing na ito kasi dinaanan na natin itong sitwasyon na ito. Alam namin yan ni Secretary Bebot. Yung mga situations na ito, yung mga ganyang mga manifesto galing sa mga political parties, galing sa mga liga. Naku po, dinaanan na rin po natin yung mga sitwasyon na yan. Hindi lamang po nasa crisis ngayon itong administrasyon na ito. Kung baga sa barko palubog na ito. Tingnan nyo na nga, sabi nga yung executive secretary who's supposed to be the primus inter pares sa lahat ng mga cabinet members hindi niya alam, tanggal na pala siya. Tapos sasabihin nag-resign siya for delicadeza. Sabi ni Chief Justice Lucas Bersamin, hindi po ako nag-resign. So, ano yon? Kasinungalingan yung sinabi nung, ano pangalan ng BFF mo? Sinabi niya, di ba siyang nagsabi na nag-resign yung dalawang members? O fake news talaga yun? Bakit hindi rin kasuhan? Kinasuhan kami ng fake news. Fake news talaga yun, fake news yun. And imagine that, doing that to a former Chief Justice of the Supreme Court, who is the Executive Secretary, the primus inter pares, the closest bosom friend of the President is the Executive Secretary. Tapos, mababalitaan na lamang niya from a friend, sabi ni Chief Justice Who called him that it's time for you to go. Di ba? Yun ang sitwasyon dyan, kaya marami pa kayong makikita dyan, siguro magpapapirma yan sa mga Business Chamber of Commerce. Pipirma. Siyempre, lahat namang hindi ka pipirma ng manifesto pipirma yan, mga Chamber of Commerce natin yan. Dinaanan na namin yan ng mga nakaraang mga administrasyon. Sa akin, that's an old playbook. The moment na may manifesto, alam nyo may problema. Yeah, declaration against interest yan. Yeah. Sa akin naman, I'll give you an example, yung ating representative na si Kiko Barsaga. Actually, lahat ng mga politicians, parang Kiko Barsaga pag nangangampanya puproteksyon na namin kayo, huhulihin natin yung mga magnanakaw. Para sa inyo, ako ay para sa inyo. Pero pag nanalo na, hindi lang. Parang lahat ng mga politician, parang nagiging puppet na lang. Buti na lang may rep na Kiko Barsaga na continuous pa rin siya. Kung ano yung pinangako niyang nangampanya, ganun siya ngayon. So, but generally, para sa akin, parang wala na akong leader na nakikita talaga na para sa tao. Karamihan ay para na lang sa kanilang sarili o para sa kanilang partido. Diba? Remarks mo about sa manifestation of support na nilabas ng mga political parties at saka mga liga. Alam nyo, under a situation that we have now, kanya-kanyang papel na yan. Kanya-kanyang papel na yan. Yung mga iba, kunyari, nagsusupport pa
kay BBM para makakuha pa rin ng last-minute benefits from the President. Yung mga iba naman, well, kilala naman itong mga kaliwa. I used to be a leader of the kaliwa. I know how they operate. Yung pakikisama nila kay BBM, part of their strategy yan. Part of their strategy yan. Huwag kayo naniniwala na talagang sinusuportahan si BBM. Hindi. Kunyari, sinusuportahan lang para makakuha sila ng mga pabor. Ngayon na ako nakakita na itong mga party list, kagaya ng Akbayan, Kabataan, Gabriela, tumatanggap na sila. Nung araw, kasama namin yan sa opposition, we were the minority, kasama namin Gabriela, Kabayan muna, kasama namin yan, they will never accept any allocation from Congress. Pero ngayon, naku, ang lalaki ng tinatanggap. Yung Terry Ridon, he used to be Kabataan representative. Siya ang Kabataan. Pero na-DA yan. Hindi ko na lang sasabihin ko bakit na-DA. Kasi kaibigan ko yan. Pero ngayon, kung magsalita, kala mo kung sino. Pero na-DA yan, natanggal yan as a congressman representing the party list, the Kabataan party list of the NDF-CPP-NP. So, ngayon, kung magsalita, para pabor na pabor kay BBM, kontra na kontra kay Vice President Sara. Pero yun, galaw lang nila yan para makakuha ng pabor. Unlike before na ayaw nilang tumanggap, any form of favor, ayaw nilang tumanggap. Sinasabi ko pa nga nun dahil minority kami. They are supposed to be given an allocation. Kami, 70 million per semester yan. Sila, binibigyan sila rin ng 70 million. Ayaw tanggapin. Sabi ko, kung ayaw yung tanggapin, ako na lang tatanggap para sa inyo, pero kayo mamili ng mga projects. Ayaw talaga nila. Pero ngayon, naku, hindi lang tinatanggap, hinihingi na. That's how they operate. Huwag kayo maniwala na they're supporting. Pagdating ng panahon at bumagsak si BBM, sila na naman ang unang babanat against BBM. Ayan lamang po. Ayan, correct. So, meron pang isang question doon sa post natin ngayon. Paano daw natin mapalanaganap yung impormasyon kung paano nakakaapekto ang corruption sa transport sector, working class, low, mid-level organizations? Ito dalawang klase yung corruption na nakita ko. May observation. No? Corruption of funds before the money goes to the treasury. Yung unang corruption dyan, katulad ng mga tara-tara sa customs, sa BIR, di ba? Walang resibo po yun. Ibig sabihin nun, yung mga importer dyan sa customs ay napipilitan silang maglagay ng maglagay doon sa mga opisyal ng customs dyan, hanggang doon sa security guard meron yan. That's one form of corruption. In the same manner, ganyan din nangyayari sa mga BIR or other agencies like LTO, whatever. Pero itong corruption na ito of funds, babalik sa ekonomiya. Babalik sa ekonomiya yan. In a way, sabi ng aking kaibigan na isang ekonomista, this is one way how corruption can help drive the economy. Kasi imagine that, pag yung pera na yan na binayad ng importer, bawat container na kanyang pinarating, i-distribute yan sa lahat hanggang sa security guard. Yung bang security guard na yun, ibibili ba niya ng aeroplano yun? Hindi. Bibili niya ng pagkain ng pamilya niya, pang-aaral ng anak niya, etc. etc. So balik sa economy. Pero yung isang corruption na pera, niresibuhan na ito ng gobyerno, yun ang narimit sa National Treasury. Na yun ngayon ang ia-appropriate sa GAA, National Expenditure Program, then magiging GAA. Ayun ang mas malalang corruption. Kasi
Kasi nagsisilakihan na yan. Multi-billion. Hindi na multi-billion, trillion na ngayon. Hindi po yun babalik sa ekonomiya. Dadalhin po yan kung saan nila idideposito. Pambibili po nila yan ng eroplano, mga sasakyan na mamahalin, all imported goodies na hindi po makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya, makakatulong ba yung corruption sa ating bansa? Hindi po. Hindi makakatulong yung corruption. Lalong lulubog po yung ating bansa. Kikita nyo naman yung sinasabi ni Zaldico, kung gaano kalaki yung mga perang kanilang pinaghati-hatian at ibinigay daw niya sa mga kinauukulan, mga posing niya. No? Pero pa pong nagsabi dyan na, di ba sabi ni Pangulo, natanong yan sa kanyang press conference sa Malacanang, kung hindi ako nagkakamali, na sinabi nga niya na masasampa ng kaso itong mga ito, maybe some senators and some congressmen, at ngayon nga nilalabas nila that soonest warrants of arrest will be issued against 4 or 6 incumbent and former senators. No? Hindi po pinapangalanan kung sino itong mga ito. Para most likely, baka nga mangyayari po yan. Tapos tinanong na paano si Speaker? Sabi niya wala namang ebidensya pa na pagtuturo kay Speaker. Yung direct involvement niya dito sa flood control. Pero may maalala ako ewan ko lang kung mali ako. Di ba si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, sa kanyang mga interview sa media, ko lang maalala kung anong channel or what, Millionary ba o doon kay Karen Davila or what. O even doon sa kanyang pinahayag sa Senado yung kanyang testimony doon. Ano sabi ni Toby Chanco? Na galit na galit nga si Presidente kay Speaker at saka kay Zaldico. Kasi wala na raw siyang maibigay sa iba na pundo kasi kinukuha niyo lahat. That statement of Toby Chanco is more than enough implication of the involvement of the Speaker. Tingnan natin kung ano mangyayari dito. So, yun lang ako. Yun naman sa akin regarding sa corruption, for me being a doctor, talagang sa health talagang tamaan talaga. Actually ngayon talagang bawal magkasakit. Dahil pag na-admit ka 100,000 to millions na. No, dati thousands lang, less than 100,000. Dahil nga ang value ng peso lumiit na, plus talagang konti lang ang nare-release ng PhilHealth. So, hindi katulad sa ibang countries na by percentage ang tulong. Give an example po sa Japan, 30-70. So, sabi doon, kung na-admit ka, 30% lang ang babayaran mo, 70% ang sa gobyerno. Nagsusorry pa nga yung hospital sabihan yung pasyente na, sorry po, may 30% pa kayong babayaran. Pero kung hindi naman po kaya, pwede yung 30%, gawin na nating hulug-hulugan. Ang sarap sana maabot natin yon. Actually, kayang maabot yon kung yung mga pera na pinag-corrupt nila, nilagay sa maleta, nilagay sa healthcare yon. Kasi po ang tao, kahit gaano po kahirap yan, pero kung ang kalusugan niya ay protected dahil malaki ang tulong ng gobyerno sa health, ang pakiramdam natin po ay mayaman po tayo. So para sa akin po talagang natamaan ng malubha ang healthcare system sa Pilipinas na which is yun na sana ang direction natin, universal healthcare. Kaya lang hindi natin nararamdaman dahil yung pera na sanang gamitin ay ginamit po sa korupsyon. Dagdag lang ako dun sa comment ni Dr. Mata, no? Anong tungkol about itong PhilHealth. Alam mo, when I was Secretary of Labor, naging ex-officio member ako ng board ng PhilHealth. Yung PhilHealth, pera ninyo. Pera ng taong bayan yan. Walang perang gobyerno dyan. At umabot na yan ng na collect na PhilHealth amount is umabot na ng I think 900 million. Kinuha yan. Kinuha yan itong si Recto. Kinuha niya. Paano yung kukunin pera ng tao yan? Kaya kung pupunta kayo sa ospital, walang ibibigay na tulong ang PhilHealth dahil wala na silang pera. Kinuha.
Kinuha, ewan po saan dinala. Pero kinuha nila and hindi dapat gawin yun dahil pera ng taong bayan yan. Natatakot nga ako, baka makita nila yung ano, pero wag ko lang pangigil, baka mabigyan sila ng information. Ang dami yung pondo, pero palagay ko, ninakaw na rin. Ninakaw na rin. Yung pera ng OWA, limbawa. Alam nyo ba, na ang mga OFWs, may pera mga yan. May pera yan, may OWA fund, OFW fund. Ang kinakatakutan ko, baka pinakialaman nyo. Bakit alam nyo? During the time of former President Duterte, for the first time in the history of our country, nobody ever thought about it. Nagkaroon ng hospital para sa mga OFW. At saka nagkaroon ng hospital para sa mga OFW without expense of government. Walang gastos sa gobyerno. Bakit? Nagkaroon tayo ng nakachamba tayo na donate si Mr. Ricky Razon ng Soler. He donated voluntarily, wala naman na humingi sa kanya, donate ng 600 million. Sabi ko sa kanya, Mr. Razon, anong gagawin ko dito? Bahala ka, sabi sa akin. O nag-isip ako, we need a hospital for the OFW. Pero ako problema, sa ilalagay yung hospital. So naghanap ako ng location for the hospital. Nalaman ni Governor Pineda ng Pampanga. Sabi niya, Seth, i-donate ko sa iyo yung 2 hectares yan sa San Fernando, Pampanga. Donate ko, doon mo lagay ang OFW hospital. Doon nilagay. You know, magkano yung worth ng 2 hectares? 500 million. So, 1.51 billion na yan. Nagkaroon tayo ng hospital. Nung yung ano tawag yung groundbreaking, sumama si former President GMA, kasama si Didi Domingo, who was then the chairman of PAGCOR. Naglalagay kami ng lupa. Sabi ni GMA kay Didi, oy Didi, nagbigay si Mr. sa Razon ng 600 million, nagbigay yung pagkala si Governor Pineda ng lupa. Anong may bibigay ng PAGCOR? Sabi ni Didi, ma'am, sagutin ko na ang medical equipment ng hospital. 200 million for the medical equipment of the OFW hospital. And that hospital is really intended for OFWs, meaning lahat ng mga OFW, pag nagkasakit, sila pupunta dyan, kasama ang kanilang pamilya, asawa, anak, kasama yan, libre. Pero ngayon, napalitaan ko, wala daw pundo, wala daw binibigay. Saan dinala yung pera ng mga OFW? Yung demand at the time when I left was about 20 billion. Kung iniwanan ko yun, ewan ko baka saan naman napunta yun. Pero may pera mga OFW, kaya kayo meron kayong mga kamag-anak dyan, you inform them na meron silang pera. And it's supposed to be under the alaga ng OFW yan, ng Department of Migrant Workers. Yan, pera ng OFW. At saka yung hospital na yan, libre. Walang bayad ng ng mga OFW. Kaya alam nyo mga OFW, pumupunta sila dyan. Parang parang tourism destination sa mga OFW. Pupunta sila doon kahit walang sakit, magpapapicture. Pero ang problema, pag pumunta doon na may sakit, walang medicina for them dahil hindi binigyan ng allocation. Nandiyan si Ma'am Gemma Seto yan, head ng mga OFW yan. Alam niya na that was a creation, a hospital during the time of President Duterte. Alam mo, sinabi nila, kanila, anak ng bali, it was inaugurated on May 20, 2022. Paano magkaroon ng hospital si BBM? Tapos na 2022, May 20, 2022. Ang presidente pa noon, si President Duterte. Paano nagkaroon na sa kanila? Ewan ko, yung isa, yung pumalit kasi sa yung unang sekretary kasi ng DMW, yan ang sabi, sagsisip-sip kay BBM, sinabi niya kanila yun. Pero kay President Duterte yan.
Ganun kasinungaling itong gobyerno ito. Yun. Yan, alam ni doktor yan. Dapat kailangan natin si doktor ito. Dok, pagka ikaw, alagaan mo yung PhilHealth, ha? Kailangan ng tao yan. You only do not realize it. Kasi kung minsan may tatawag sa akin, sir, sa hospital lang ako po, nasa hospital lang sa abang ko, wala akong pambayad sa hospital bill. Yeah. Hindi nila alam na meron silang pera sa PhilHealth. They are not informed by the hospital. Pwedeng umusok. Ang Castra, meron lang po natin. Pwedeng umusok muna kayo sa gitna para dun sa camera kasi wala na si Kaya magiging responsibility ni Dr. Mata pagdating ng panahon. Gusto ko lang susugan yung tanong kanina ni Ka-Astra na tungkol sa 2026 budget. Malapit na pong ma-aproban yan. No? Kung ikumpara natin itong 2026 budget sa maanumalyang 2025 budget, nag-increase na naman ng ilang daang bilyon. Kaya medyo nakakagulat na kung yung maanumalyang 2025 budget 6 trillion plus, tapos ngayon ito another 6 trillion plus at additional pa ng a few hundreds of billions at lulusot to. So andun pa rin yung unprogrammed appropriations, etc. etc. No? Ito ang malaking problema kasi budget deficit na tayo for so many years. And for the next year, 2026, ang expected budget deficit natin, mahigit 2 trillion. 2 trillion yung ating budget deficit. No? So, ibig sabihin nun, mas malaki yung ating gagastusin kisa sa ini-expect na papasok na revenue galing sa BIR, sa customs, at saka other revenue generating agencies. Kasi ang projection is nasa more than 4 billion lamang yung masisingil. Ito na sinabi ko sa inyo kanina, yung tinatawag nating corruption ng pera ay ganun kasi ang sitwasyon. So, saan tayo kukuha ng pang-abono? Uutang po tayo. Pag uutang po tayo, sinong magpapautang sa atin? Yun ang nakakatakot dahil in-increase nila yung debt to GDP ratio from 60% that is supposed to be the international threshold para sa ganun may kumpiyansa pa yung mga foreign investors, foreign lenders, credit rating natin, etc. Pero dahil nga hindi na makayanan ng ating mga revenue na nakukuha sa customs at saka sa BIR, kailangan umutang tayo. Pero walang magpapautang ngayon sa atin. Mababa kasi yung credit rating natin sa international financial institutions. Bakit? Yung debt to GDP ratio natin is now more than 63%. Baka umabot na yan ng 64-65%. Sabi tuloy nitong mga economic managers ngayon, di okay pa rin yan. Kahit na umabot pa yan ng 70%. Hindi po problema yung debt to GDP ratio na yan na issue kung manufacturing po ang Pilipinas producing goods. Like for example in Japan, napakataas ng debt to GDP ratio because they are a manufacturing country. Same also in China. Masusustentuhan po nila, mababayaran po nila. Kahit na umutang po sila ng umutang. Pero ang Pilipinas, no, we are a consumer economy. Bili na lang tayo ng bili ng mga produkto galing sa ibang bansa. Hindi naman po tayo manufacturing dito. Kaya, kung hindi magpapautang yung international financial institutions sa atin, like World Bank, ADB, or bilateral with other governments, ayaw na nga magpautang sa atin ng Korea. Di ba? A month ago, more than 2 months ago, yung mismong presidente ng Korea, pina-stop niya yung loan na papasok sana from Korea to Philippines kasi sabi niya, grabe yung corruption dyan. Kung yun na ituloy yung utang niya, baka hindi tayo mabayaran ng Pilipinas. So kung gano'n, saan tayo kukuha ng 2 trillion? Mapiper sa kung uutang tayo domestically. Local. At alam naman po namin yan ni Secretary Bepot, na pag ang utang ay manggagaling sa local source, napakataas po ng interest rates. Napakataas po ng interest rates.
Hindi po magpapautang yung mga bangko sa atin dito na mababa yung interest rates. Pag mataas ang interest rates, paano mapapayaran pa rin ng Pilipinas yan? From 17 trillion, uutang tayo ng 2 trillion, magiging 19 trillion yan. So kung meron pa pong 3 taon na naiiwan itong administrasyon na ito, aabot po ng mahigit 25 trillion eventually ang utang ng Pilipinas bago matapos ang 2028. Can we still afford? Yan ang malaking tanong. Kaya pa ba ng Pilipino yan? Bagsak ang shares of stocks natin. Below 60 o 6,000 yung index ngayon. Diba? Nasa 5,600 na lang yata. Bagsak ang peso. Medyo maligaya ng konti yung mga overseas Filipino workers natin kasi tumaas yung kanilang padala sila ng dolyar dito. Pero kawawa naman. Eventually, yung mga tao natin dito, kano na ngayon ang peso? 59.8. 60 na, umaabot na lang. Nakakatakot po yun. No? So tataas at tataas ang mga presyo ng bilihin sa mga susunod na buwan pag umabot. Kasi we buy langis. We import so much of our fuel. So lahat po yan. Makikita natin. Tapos yung unemployment rate, ang underemployment rate, Secretary Bello can attest to that. No? Ewan ko lang kung tama yung nilalabas nilang statistics ngayon na bumaba raw yung lumaki yung unemployment and underemployment, lalong-lalo na po sa agricultural sector kasi umikot po kayo ngayon sa buong Pilipinas, lalong-lalo dyan sa Central Luzon dahil andyan yung malawak na taniman ng palay. Tamad pong magtanim yung mga farmers natin ngayon ng palay for second crop. Ayaw pong magtanim kasi sabi nila, mas mataas pa yung gastos namin sa land preparation, yung farm inputs namin. Pagdating ng anihan, sobrang mura yung palay. Sobrang mura yung palay kasi ang daming imported na bigas. So sabi tuloy ng mga magsasakang nakakausap natin, Attorney, hindi na kami magtatanim kasi may pangako naman ng gobyerno. May mabibili rin lang pa ng 20 pesos per kilo na bigas. Paano tayo? Yun ang mga sitwasyon ito na abangan po natin. Dulot po yan lahat, sabi nga nila, dahil sa issue ng corruption. Kaya po ganun ang sitwasyon ng ekonomiya po natin. Ayan, thank you very much. Before we proceed, we acknowledge also the presence of other PDP officials who are here. Attorney Yvette Contacto, our legal committee chairperson, former Commissioner Raymar Mansilungan of the Senior Citizens Committee, Coco Naik of the the Migrant Workers Affairs Committee with his Vice Chairperson Gemma Soto. So mag-pictorial tayo mamaya. Asan si Madam Gemma? Okay. Mamaya mag-pictorial tayo before mag-end. Ito, last question. Isabay nyo na yung inyong closing remarks para sa ating panelist. Ano po ang pananaw ninyo? Bakit hindi nag-i-issue ng whole departure order para sa mga nasasangkot na mga pangalan at ito ay kadahilanan kung bakit si Secretary Bunoan ay nakaalis ng bansa. So marami pang nasa listahan na mga kasi this involves, kasi may mga kababayan tayo na sinasabi nila hindi na dapat hinihintay kung allegation pa lang because this involves public funds, dapat meron ng whole departure order para sa mga taong ito. Bebot muna, tapos and isabay nyo na rin yung inyong closing remarks. Okay, una-una, thank you for this opportunity of sharing our thoughts with you, dahil although hindi naman ako talaga panelist dito, I came here to listen, not to talk. Anyway, yung tungkol sa sinabi mo? Being a council of elder. Council of elder. That's the honor of being a council of elder. Lagi kang handa daw dahil membro ng council of elders. Ganun ba? O, sige. Ayaw ko kasi maging member ng of elders Of youngers dapat. Anyway, ano yung bilanggit mo na tungkol sa whole departure order. Whole departure order. Alam mo yung whole departure order, ang nag-i-implement ang immigration.
Kaya kung minsan, kahit may hold departure order, nakakalusot. Kaya dapat yun ang bantayan yung immigration. Ito si Noli, alam mo si Noli, nagtaka ako bakit ano nangyari dyan. Kasi napaka-honest na tao yan. Kasama namin for 6 years in the same boarding house. Kasama ni President Duterte, we were together in a boarding house from 1964 to 1970. Magkasama kami dyan sa YMCA. Ewan ko kung alam nyo yan. Pero dyan si Noli was napaka-humble na tao, napakababaw ang kanyang kaligayahan, hindi masyadong mabisyo. That's why, if I recall, when President Duterte came in as President of the Republic in 2016, he was considering Noli Bonoan as the Public Works Secretary. Kaya lang, Noli was... si Noli, Emmanuel, pero ang nickname niya, Noli. Noli tawag sa amin, sa kanya. Nakikwan siya. Na siya kay Ramon ang daming projects, kaya nakiusap si Ramon Ang na huwag munang kunin dahil tapusin niya muna yung mga projects ni Ramon Ang. Kaya hindi nakuha si Noli. Pero if given the opportunity, baka pupunin yun ni former President Duterte. Pero yung whole departure order, at kagaya ng sinabi, it is only effective if immigration is vigilant. Marami dyan nakakalis kahit na may whole departure order Kasi lalapitan lang na siya. Oy, si Secretary Bonoan yan. O, di siyempre, immigration naman. Ay, sir, happy trip, sir. Kahit i-issue dyan, either the department head or the president himself. O, ala namang effect yan Tingnan mo si Juan, si Zaldico, paano siya nakalis? Hindi naman siya dumaan sa kanya Hindi dumaan sa immigration yan Hindi dumaan yan. Pero silang may mga aeroplano, may mga chopper yan hindi na dumadaan yan. Basta ang importante dito, pantayan nyo na ngayon. It is now time to be very vigilant. Alam na natin ang kanilang modus operandi. Alam na natin kung sino magnanakaw. Yun ang bantayan ng taong bayan. That it is responsibility of every Filipino na tignan, bantayan, tutukan lahat itong magnanakaw. Kilala natin itong magnanakaw Lahat ng mga membro ng Congress, kilala yung mga yan. Sila Ruistro, sila Bante, naku, Diyos ko. Bantayan yung mga yan. Bantayan yung mga yan. Nasa atin na yan ang pagbabantay. Kahit gaano-anong gagawin natin kung hindi tayo, we don't become vigilant, they will continue to ransack the kaban of the Republic. Nanakawin yan. Grabe sila magnakaw. Grabe, nakita niyo yung maleta. Nakita niyo yung maleta. Sus Mariosep. Isang delivery lang. Parcel lang yun. At alam mo yung mga maleta, hindi lang doon sa bahay ni Martin. Tampalusos. Doon din sa malapit sa Malacanang. Nakapunta ka na doon. Yung bahay, meron dyan isang bahay dyan malapit sa Malacanang. Dyan mga doon dinala. Doon dyan, nandun yung mga maleta. Kilala ko may-ari nun Kilala may-ari nun. Ewan ko kung kasama rin siya sa maleta. For sure. Nandun yan So, ganun talaga. We have to appeal to everybody. Every Filipino has the responsibility of watching every move of all government officials, especially yung mga nasa cabinet, yung mga nasa Congress. Bantayan nyo yan. Tingnan nyo, puntahan nyo yung mga bahay nila. Nung araw, bahay nila, nandyan lang sa anong tawag dito? Commonwealth. Ngayon, nasa nasa White Place na, nasa Forest Park na. Naku, Diyos ko. I don't know kung gaano kaswapang ng mga tao to. Insatiable. Walang hindi na natuwa sa 1 million. Hindi na natuwa sa 10 million. Billions na. I was offered also something like that to run in Davao. Dahil panahon na darating ako dyan. I was offered to run in Davao.
I was offered billion din. Nung hindi ako tumakbo, tinanggal ako sa trabaho. Because I was offered to run. Hindi ko na lang sabihin. May panahon para I will go into the details of that offer. 1 billion. Sabi ng asawa ko, Daddy, huwag mong tanggapin. Sabi sa akin, bakit ka ako? Saan natin nilalagay? Alitin ang bahay natin. Paano mo lang itapo yung 1,000 million? Saan mo lalagay yan? Sabi niya, magtataka yung mga katulong natin. Magtataka ng ganong karaming pera. So yun ang ano. O, meron kayong aabangan sa susunod na kapihan. Yun.